Hello! Live na po ako, sariling atin. Kape muna ako. Sige, kapi-kapi ka muna. Para relax. Bati-bati muna sa mga follower mo. Wala pa. Hi! O ayan, may discussion tayo about, sige, ano tayo ngayon? Skin, mosquito bites. Para, alam nyo kung anong mga remedy gawin. Pag kinagat kayo ng lamok, dami kasing lamok ngayon eh. Oo, ang lalaki, no? Oo, ang lalaki. Grabe mga gat. Ang kape. Tapos yung papasok sila sa car mo, sa gabi, tapos pag upo mo ng umaga, ay naku, nag-enjoy sila. Kinakagat ka na. Parang sabing sarap-sarap. Distraction niya. Oo. Nagdadrive ka kasi. Kaya nga sabi ko, minsan nagbubulong-bulong sa tenga mo. Umubulong ka. Buti yung may kasama ka habang nagdadrive. Oo, maghampas-hampas. Pampas-ampas. Hindi nga antokin. Oo. Okay, so... Skin. Sige. Yung isa. Ay, isa dito sa kabila. Ito na. Teka. Hello. Yeah. Yeah. Hello, guys. Opo, marami I cannot read their names. Some have characters. Karakter. Ay, pag-karakter. Siguro napipisa. Kaya gano'n. And I mean, yung mga follower ko, hi, hello to, badami nila, oh. Thank you for watching, Mustafa, Bimoy, Soktay Chok, hello, I think most of them are Vietnamese, the way it says here, or Middle Eastern. Hi, so, I think you have translation, and then later on you can read whatever I've discussed because I opened the translation that even I speak in Tagalog or in Filipino, you will understand. So most likely our topic for today is about skin issues. Especially here in Canada, we have rampant mosquito bites. So how would you help yourself, how to activate your immune system by naturally, what are the things you have to do if you have larger patches from mosquitoes. So, okay, ready na? Ready? Sige. Ready, okay. Beauty and Health by Dr. K. Hello, good afternoon, or good evening already here in Canada. So I'm Dr. K, Doctor of Acupuncture. So it's been a while. I was so busy with work. So now a discussion about skin, especially with this season, summertime, oh my gosh, mosquitoes are swarming. So, I know it's really hard. Ay, ba't ako nag-English? Sorry na naman po. Tagalog pala tayo, sariling atin. Yeah. Okay, so, I don't know in Philippines, I think rainy season din doon. So, marami din ng mga kagat ng lamok. So, especially, so beware doon kasi may cause ng dengue. So, just to make you aware, ang tawag nun, ang gender ng mosquito, ng lamok na kumakagat, ay babae. Babae lang ang kumakagat. Ang lalaki, if you can see mga lamok sa tanim, lalaki yon. So, ang babaeng lamok lang ang kumakagat because they need human blood, they need human protein to develop their eggs. So, most likely ang tawag nila yung Aedes aegypti, yun ang most likely carrier ng dengue. So, it's a really hard virus na pag nakagat ka nun, maapektuhan talaga. So, at saka yung signs ng lamok na aggressive siya, yung may patches siya sa paa. Kaya naalala ko when I was young,
eh, siyempre wala naman kaming cover na screen. So, mosquito yung kulambo. So, pag hampas mo na yung lamok, tawag, iniisa-isa ko yun, parang revenge ko. Tinatanglan ko ng mga paa. Kasi ang sasap ng tulog mo, tapos partly naman yung mga lamok na bumubulong, may tendency din na lalaki din siya. So, kung ang babaeng chismosa, pero sa mga lamok, may portion din doon ng mga nagbubulong sa tenga, lalaki. Pero hindi kanya kakagatin. But I don't know kung ano sinasabi nila, bzz sa tenga mo. But then, most likely, ang kumakagat ay babae lang. Kasi kailangan nila ang dugo ng tao para to develop their eggs. So, may mga category naman, just to make you aware, in Western medicine, ang skin is the largest organ of the body. I think, I don't know if I have discussed it here before o dati, na ang group of cells will form into organs, and group of organs form into human body, and then group of system composed na sa human body. So, the largest organ in Western medicine is the skin. So, for us, ang TCM, traditional Chinese medicine, ang skin is parang development ng Wei Qi, yung parang protective layer ng katawan natin. But then, pag madali kang, sensitive ang skin mo into, madali kang kapitan ng mga bumps or anything, it means ang protective covering mo is weak. So, ang sense organs ng lungs is skin. So, anything particularly ng skin is, sa TCM, correlate namin yon na weak ang lungs mo. Kung madali kang, magkaroon ng mga rashes, it means na ang protective, ang barrier ng katawan mo is mahina siya. So, may mga category ng skin. Kung kinagat ka ng lamok, kung mga dot-dot lang siya, yung petikay lang siya, parang tawag nun yung parang wind hit lang siya. Yung parang nagkaroon ka lang ng mga butlig-butlig dahil napawisan ka, or na tawag nun yung protective covering mo, hindi siya masyado. So, parang sa atin sinasabi nila, parang titdas, yung dot-dot-dot lang siya. Pero may mga iba din naman na pag bump na siya, ibig sabihin nun, no, parang invasion na siya, na pag nag-bump na ang kagat ng lamok, parang may mga, pag kinagat kasi ng lamok, nahigop na niya yung dugo mo eh. So, pag nahigop na yung dugo mo, ibig sabihin nun, nag-react na siya sa skin mo. So, kapag yung talagang bulgy na yung bump niya, it means na nanalo na yung lamok na yun, at na-damage na niya yung mga protective covering ng skin natin. So, diba sa atin, I don't know, most likely sa Pilipinas, kung afford ka, ano ka ng spray, sa amin dito tawag na yung off lotion. Pero doon sa atin parang may off woods, yung parang yung ginagamit na talaga sa mga stronger na off. Kaya lang, depende rin sa mga iba kasi sensitive ang skin. So may mga ginagamit din sila na tawag no na patches, yung para sensitive. Pero yung naturally, kung mayroon kayong citronella, yung tawag nun, yung kandila na may citronella. But you can also, kasi sa akin, mga oil ko, peppermint, eucalyptus, ayaw din ng lamok niyan eh. Yung mga strong na mga ganong mga scents. Oo, mga scents na yun, ayaw din nila niyan. So, kailangan din malinis yung mga gutter, kung sa Pilipinas kailangan dry lahat kasi doon sila nag-harbor, doon sila nangingitlog. So, para to avoid naman ganyan. Pero the moment na nakagat ka, please do not scratch. Kasi kasi pag nag-scratch tayo, may tendency na may mga, sa kuko natin, may mga germs din kasi yan eh. So, we're not really sanitize everything. Not unless kung talagang sanitize mong hands mo, you wash properly, don't scratch it. Hampas-hampasin mo lang. Kasi yung pag kinagat ka na, parang partly inflamed na siya. So, may tendency siya na may heat. So, ice lang.
I-ice mo lang siya. And pag nakagat ka na, aloe vera is very good. May fresh aloe vera, well, rare nito sa atin, sa amin. You can buy aloe vera in a container. Pero kung sa Pilipinas na maraming aloe vera, it's very, very good. Cool. Yung, ano bang tawag? Yung kalatana ang tawag sa amin. Yung parang oregano siya. Yung natural din yun siya. Idikdikin mo siya, inilagay mo dun sa mga patches ng kagat ng lamok. Actually, ang lamok, pag kinagat ka na may dengue, say, may dengue ka na, you didn't know, lamok kinagat ka. Ang dengue within sa lamok, hindi naman siya agad-agad na pag kinagat ka uli, hindi. It would, parang mag-cultivate pa siya, yung parang, tawag nun, i-culture pa siya ng lamok na yon. May tendency pag kinagat, kasi may dengue ka, kinagat ka ng lamok, carrier na siya ang lamok na yon. So, spread niya dun sa another kagat niya. Pero kung kinagat na niya sa iba, magle-lessen na yun before siya mag-culture. So, parang ikaw yung, ang tawag nun, yung parang, inano ka niya, kinagat ka, tapos kailangan, marami pa siyang makagat para yung pag-culture niyan yun, hindi na siya ma-active. Pero kapag kinagat ka at umalis na yung lamok, parang nag-hibernate siya, na parang napagod siya o something, nagtago siya. And then, mga 2 to 3 days, nagko-cultivate na yan siya. Pag kinagat niya, aggressive na yun. Parang ang dengue virus nun very high. Kaya merong mga kinagat ka ng lamok na nag-start fever lang muna. Parang nanghihina ka. Pero the moment na kinagat ka ng lamok, tapos agad-agad nag-nosebleed ka, it means full blast na talaga ng higher, kumbaga pinakamataas na ng level ng virus, ng dengue virus doon sa lamok na kumagat sa'yo. Not like kung kinagat niya, mga 5 kinagat niya, okay yun. Pero kung ikaw talaga, yung kinagat niya na purong-puro, na hindi mo siya napatay, na hindi mo siya nahampas, yung parang feel mo talagang higop na higop talaga yung kalamnan mo. Ibig sabihin, yung full dose na nag-cultivate siya ng 2 to 3 days, ikaw kinagat niya, hindi ka na, parang hindi na symptoms. Tendency nyo, mag-nosebleed ka na kagad at mag-LBM ka. And then, of course, emergency ka na kaagad. Minsan kasi may mga bata na mag-fever lang muna kasi ibig sabihin, pag nag-fever ka, lumalaban pa immune system mo. Pero kapag yung nag-nosebleed ka na with high fever, higher risk na yon. So, may tendency na kailangan, emergency na talaga kaagad. To those parents na pag nakita mo yung anak mo na may fever, nagno-nosebleed, nagsisweating, iba na ang itsura niya, pale color siya, emergency na kagad. Huwag nyo nang hintayin na baka tatawag pa kayo ng albularyo dyan. Kailangan hospital na talaga. So, gaya ng sabi ko, pag nakagat kayo ng lamok, don't scratch. Remedy, a little bit of ice. Siguro i-ice mo lang siya muna. Avoid scratching. Sa atin kasi may, tawag nun yung parang hindi siya pulbo, ano ba ito? Cornstarch. Cornstarch is also very good na kasi pag kailangan i-dry siya eh. Pag minsan may mga kagat ng lamok na parang nag-liquid. So, pag nag-liquid yun, ibig sabihin na parang may tubig-tubig siya. Ang tubig nun, germs na yun eh. So, may tendency pag scratch mo siya, papunta na yun sa nails mo. Tapos, scratch ka naman sa paa mo. Kaya, imbis na isa lang yung pantal, nag-spread out siya. Pero minsan, hindi mo na alam kung saan ang main source. Kumbaga, ang pantal niya nagkalat na. Pero hindi mo alam na through doon sa kinalat mo ng unang kagat ng lamok, may mga fluid siya na nakasama doon sa nails mo. Tapos, kinamot mo rin sa iba-ibang katawan mo. Kaya, sometimes may mga tendency na akala lang nila parang allergy lang kasi prone sila sa allergy but they didn't know na nakagat na pala sila ng may carrier na dengue. So, yun ang mga cases na kailangan activate natin ang ating skin, ang ating organs. So kung kami na acupuncturist, I always do kapag pag may ano na kasi, may mga infection na, may heat na yun sa loob. So, LI11 is very, very good. Pag i-bend mo yung elbow mo, the point here is called LI11. It's very good to release heat. LI4
yung dito, yun yung sinasabi ko parate. I'm sorry, hindi na ako masyado nagbablog about treatment and everything. I've been super busy, but I think I will find time kasi I wanted to help everybody. So LI11, LI4 is very, very good to release heat kung may mga may tendency. Tapos yintang, yung dito sa taas, yung activator nito ng in between ng eyebrow mo, yintang tawag dyan. It's very, very good to release na yung heat sa katawan. Tapos yung sa chest, yung lang 1. Pag itaas mo, yung unang bump dito, lang 2, and then 1 finger down is lang 1. So yun, just massage. just massage it, yeah. Kung may pain ka sa shoulder, releasing mo left. Tapos kung activating mo right. So, all points na gusto mong palakasin, pakanan yon. Pero pag gusto mo siyang tight siya na may pain ka, left naman yun ang ikot nun. So, activating mga organs mo. Tapos, ang pinakamaganda is when it comes to stomach issues naman, yung REN 4, REN 6. Yun ang paborito kong mga points na kung say bloated ka, gassy ka, yung dighay ka ng dighay. From navel, 2 fingers down is REN 6. Tapos, 4 fingers down is REN 4. Yun ang sa mga babae naman na nagdidysmenorrhea ka, mga premenopausal symptoms mo, sweating, yun ang mga tendency na the stomach area is very, very good. And if you cannot memorize things, pag constipated ka, right to left. Left kasi ang end ng anal natin. So, kailangan, kung constipated ka, lahat ng massage mo pakaliwa. Pero kung nag-LBM ka, pakanan mo siya kasi ibalik mo lang siya yung function, ang holding ng muscles kasi pag tuloy-tuloy mo naman left, ilabas na labas naman yan. But actually, pag nag-LBM ka, wag mo na kasi dapat, supposedly, hindi tayo dapat uminom ng anything na pang stop ng bowel movement. Kasi, ang stomach naman natin would stop the moment na nalabas ng toxin. Kaya lang, siyempre, you wanted to go out, may pupuntahan ka. Imodium sa Pilipinas, for us here, Pepto-Bismol, yun ang parati kong dinadala, yung chewable. I know, dapat nga hindi, kasi dapat ilabas mo talaga lahat yan. Kasi may tendency na pag hindi mo na ilabas ang lahat ng toxin sa katawan mo, it would develop into something pa na aggravate pa ng mga conditions. Kasi toxin yun dapat ilabas sana yun. Oo. Kaya lang, gusto mong lumabas. Kaya, no choice. Inom ka ng something to stop it. Pero alam mo yung how to make your own, yung diatabs yung sinasabi natin sa Pilipinas. Alam mo yung rice, sunugin mo lang siya. Yun kasi ginagawang diatabs Yung bigas, you make it into uling, isunugin mo lang siya. And then, lagyan mo siya ng half cup na water, inumin mo. It serves as parang charcoal siya na mag-stop din ng yung mag-stop din ang pagpupupo mo. And also, pag ang sinasabi ko na dapat hindi, minsan may mga client ako tinatanong ko, they have this back pain. Kasi pag stomach pain, pag bloated ka, gassy ka, may tendency, very strong yung sa stomach area mo. May tendency na lower back pain. A lower back pain is not usually nagbuhat ka lang or something. May tendency din na because constipated ka. So, hindi ka nakakalapupo araw-araw. Dapat magpupo tayo araw-araw. If you didn't have a chance to poop in a day, imagine mo lang yung basurahan na hindi nalinis na isang araw. So, mabaho siya, marumi. So, kailangan lahat ng mga dumi natin sa katawan, it should be moved out from our system every day. So, kung hindi ka nakapagpupo ng isang araw, big sabihin nun, less fiber ka, o kaya hindi ka umiinom ng enough water para mag-release. May client din ako this morning, she has vertigo. Sabi ko sa kanya, hindi kasi siya nag-aalmusal. She's already in her 70s, but then, nasanay na raw siya na hindi kumakain sa umaga. Of course, may tendency talaga na magka-headache ka kasi empty yung stomach mo. I think, I had that before when I started my intermittent fasting, nung ayoko kumain kasi nga, parang ayaw mong mag-breakfast dahil, to those who into intermittent fasting,
pag nag-umpisa ka talaga, magkaka-headache ka. Kasi, empty yung stomach mo eh. So, our stomach is used to digest everything what we eat. Pero kapag wala na kasi siyang ida-digest, much more, kung nag-intermittent fasting ka, you have to take more water. Kasi imbis na acid yung madidevelop, tawag nun, yung ano niya, ang tawag nun, imbis na nagkaka-acid tayo dahil hindi enough yung fluid sa katawan natin. So nung nag-start ako ng intermittent fasting, 8 hours yun eh. Pag kumbaga last meal ko 6 ng gabi, so ang dapat ang next meal ko, kasi for me kasi heavy kasi yung physical kasi yung trabaho, being a massage therapist, kailangan ko ng heavy kasi rice is life. Parang yun ang feeling ko noon. But then when I started my intermittent fasting, you can divert it with fluid as well, yung tubig. And then nagkaroon ako ng somebody had just told me na kailangan hindi rin mawalan ng electrolytes ng katawan mo. Kasi kung nagfa-fast ka, madidrain na lahat yung mga kinain mo. Kung talagang dedicated ka, slowly, wag mong biglain kasi ang katawan natin, mag-freeze siya. Kaya minsan sabi ng iba na they've been doing intermittent fasting for so long, hindi pa rin sila naglo-lose weight. Kasi, kumbaga, ang intermittent fasting is the idea na pag dumating na almost 12 hours ka na nagfa-fast, doon nagagamitin ng katawan natin yung stored fats natin. So, kailangan, hanggat kaya mo na, huwag kumain. But then, you have to take something na hindi mababa ang electrolytes mo. So, to those who doing intermittent fasting, you should bring Himalayan salt. Yung crystals, you put it under your tongue. Kasi kailangan hindi mawalan ng electrolytes ng katawan mo. Kasi para at least, kung gamitin man ng katawan natin, yung mga stored fats natin, huwag bigla kasi baka mamaya, inubos na niya lahat ng mga fats mo, wala nang matirang electrolytes sa'yo. So, dapat may something na panglaban ka rin. So, mayroon iba na sinabing, they've been doing it for so long, hindi naman, walang effect kasi they don't go to the peak na, kumbaga, nag 12 hours ka na, tapos gutom na gutom ka ni. Tapos why don't you extend for another an hour or two para pero kailangan nga uminom ka ng tubig. May salt ka rin sa katawan. Kasi minsan iba yung parang nagpapakamatay na sila, gusto nilang pumayat, ayaw nilang kumain. Tapos yung parang latang-lata na sila. Intermittent fasting is not only na gusto mong pumayat, you have to do something na masaya ka rin, na hindi lang yung bastang sinastarve mo lang ang sarili mo dahil gusto mong pumayat. Of course, everybody wanted to get slim, but then yung pag nasanay ka na, let's say, ilang linggo ka na nag-intermittent fasting, let's say, 7 ng gabi hanggang alas 12. Parang nagmonotonous na yung system mo eh. Parang alam na niya yun. So, kung hindi ka na naglo-lose weight, extend mo hanggang alas 12, try mo hanggang alauna. Kasi parang hindi na, katawan natin kasi nagre-reply o nagre-respond according sa kung anong ginagawa natin sa sarili natin. It's not only the way we eat, but it's also in the mind. Kasi kung ginagawa mo lang mag-intermittent fasting na hindi ka naman masaya, parang hindi naman siya nababagay eh. So, kailangan with thoughts na positive thought ka na, ay magpapayat ako dahil kung payat ka, magiging healthy ka. At saka, hindi ka na bibili ng malalaking damit. So, magle-lessen na. Parang motivation mo sa sarili mo na, oh my gosh, parang, at saka wag ka munang magkilo araw-araw. Hintayin mo muna, I think, give it a month or 2. Saka ka magkilo. Kasi minsan iba, napo-frustrate na, nagsambuan na ako ng intermittent fasting, hindi parang nababawas. Kasi parang araw-araw na lang nagkikilo ka. So, hindi mo rin mararamdaman, kumbaga, hold mo na yung excitement. Para dumating ka sa time na, after 2 months pala, nandun na. Pero it depends naman kasi sa tao eh. Pero I think, yung pag-intermittent fasting, kung consistent ka, kung let's say, hindi ka nag-lose weight in 12 hours, extend mo another hour.
Kasi ang katawan, lalo na kung malaki ka na, hindi naman kasi sabihin na medyo bulgy ng stomach mo, very healthy ka na, tapos the intermittent fasting ka lang ng isang linggo, akala mo magic yun. Hindi yun. It's in the mind din. Alam mo, minsan may nakita akong tao na kung gusto mong pumayat, kumuha ka ng picture ng somebody you wanted to be. Idikit mo yun sa salamin. I-picture out mo sarili mo na in 2 to 3 months, hindi man ako magiging ganito, magiging closer ako ng ganyang looks sa kanya. So, yun ang ginawa ko noon. Actually, hindi naman ako mataba eh. Actually, I was size 5 or 6 before. Kaya obsessed talaga ako pumayat. Kaya nung when I started intermittent fasting, ginawa ko yung picture ni Barbie. Dinidikit ko ya talaga yan sa salamin. Sabi ko, hindi man ako magiging ganito kaganda sa kanya. Hindi man ako magiging ganitong sexy sa kanya. Closer to that. Kaya nung kino-compare ko, ma-maintain mo talaga kasi yung pag bumaba na kasi yung appetite mo, parang ang stomach mo kasi hindi na siya na-enjoy na kumakain ka ng marami. Kaya minsan, yung eat all you can, pagpupunta ng Yangming kasi eat all you can, yun dun eh. Hindi na ako maging masaya kasi pag konti ng kain ko, busog na ako. Yung kumbaga, it's in my mind na gusto ko ng maraming kainin ko, but then, hindi na kaya ng katawan mo. So, parang, until now, I think I've been size 0 for 3 years na. Kaya pag sinabi ko na, at saka yung parang, pag nasanay ka na kasi na ganun ang waistline mo, tapos bigla kang naglobo, parang mortal sin na ba? Pero hindi naman sa ganun na you have to eat healthy. Well, better said than done. Sige, kailangan. Makinig lang muna kayo sa akin kasi hindi naman ako, personally, I don't eat much healthier, but then, according sa kay ChatGPT, size 0 is not something to be proud of. As long as healthy ka, you have the good appetite. Pero maganda lang kasi yung parang medyo magaan ang pakiramdam na hindi lang kasi sabihin na, parang natatawa ko kasi kung maliit ka, lalo na mahal ang mga damit ngayon. So, pumunta lang ako sa mga teenagers. At age of 53, kaya ko pa rin magkaroon ng mga sizes doon na yung size 16 na mga pangbata, kasya pa rin sa akin yun. Kaya, yun ang mga outfit ngayon. Hello to Bona Kumarat. Hello, thank you for watching. At saka, marami na ako mga followers dito. Sige, I have to greet all my friends here who watch me. Lancastro Kio, LTX Rachel, and some other characters. Sorry guys, I cannot read it. Samir Ahmad Nerob, Julie Rako Tumalala, Siratan, my Sisi, Tita Josie, and Gertrude. Hi girl! Thank you for watching. And then, so, kung may mga condition kayo na gustong i-discuss, kasi, lahat-lahat naman tayo, and also to Rene Naranhilia. Sige. Thank you for watching, guys. So, I have this pain. That's why I cancel some of my patient. Yung overstretch ba, I was sleeping and then I reached out for my phone. Lumato, grabe, ang sakit, sobra. If only I can needle myself, it would be gone right away. Kaya lang, hindi ko naman kayang mag-needle ng sarili ko. So, all I have to do is moksa. Alam mo yung uling, yung tinatawag naming moxibustion, yung kahit na siguro kapag may pain ka or anything, alam mo yung, kahit na simpleng uling lang, painitin mo lang siya. Kasi parang magre-release lang yan siya sa heat kapag may pain ka. Parang, pag may pain ka, may heat sa loob, labanan mo ng heat, parang negative, positive. So, kumbaga, anuhin mo siya, i-release mo siya. I can still feel a little bit of pain. Kaya nga, yung cousin ko, tinuruan ko siya, she's not an acupuncturist, but I told her, poke this way, push the needle, masakit siya. But then, super busy lang kasing lola nyo, kaya I don't have a chance to go to my doctor. I think I have discussed it kung sa wrist problem ka, ang release mo nun sa heel. So, kumbaga, right ang problem, left heel mo siya i-release.
parang for us in TCM, in any pain of the body, there's a releasing function. Kumbaga, kung saan ang sakit mo, may marirelease mo siya sa kabilang side. So, kumbaga, nag-pain ako dito, nag-pain ako dito sa right, pag ganun ko siya, I can still feel na may triggering factor. So, i-release, ang ginagawa ko niyan bago matulog ay ang ankle ko, minamasahe ko siya. It would release a little bit. So, kung shoulder, hips yon. Kung elbow, knee, so toes, hands. So, kumbaga, kung ano ang pain mo, wag mong masahihin dun sa pain mo kasi mas masakit siya. May tendency yun na i-release niya sa kabilang side. So, kung ang right mo may problem, i-release mo siya sa kabilang side, sa left side. Kaya, I have a patient na very painful ang knee. So, minasahe kong elbow niya. Sabi niya, how did it happen? It's so painful also in my elbow. So, kasi knee and elbow, hand, toes, shoulder, hips. So, ang mga tendency ng frozen shoulder, alam mo kung saan mo ma-release yun? Sa hita. Kapag yung masakit ang shoulder niya dito, i-massage mo yung dito niya, it's still painful. Opposite side, kung let's say, right shoulder niya ang pain sa harap, dito mo siya i-massage. Yan. May mga client ako na hindi ka sila makapaniwala na there's no pain in that area, pero may mga tendency naman ako na i-hold mo muna siya. Let's say, shoulder pain, i-hold mo ang shoulder at saka ang hips. Parang i-motivate mo siya na i-transfer dito yung pain, tapos i-massage mo siya. Pag hips, front is in, back is out. Yun ang mga tendency ng pag-massage. So, kung sa shoulder, at saka ang shoulder problem, ang releasing factor din yan is armpit. Ang lahat ng yung mga shoulder pain, tingnan mo, ang kilikili mo, armpit mo is very thick. So, kung ang kilikili mo matigas, ibig sabihin, accumulation, ang armpit kasi, ang tendency nun, yun ang disposal function ng liver and gallbladder. So, kapag yung frozen shoulder, masakit ang shoulder mo, may tendency niya, 95% kilikili mo is blocked. Kasi yun ang releasing factor ng liver and gallbladder. So, kung sa tuhod naman, may tendency yung likod ng tuhod mo bulgy, kidney and UB, urinary bladder, yun ang releasing factor niya. So, dito nag-accumulate yung mga toxins. So, kung masakit ang tuhod mo, ibig sabihin, ang toxin ng kidney and urinary bladder nandito sa bulgy ng ng gastrocnemius ang tawag dito, di ba? Yung muscles na to. So, may tendency ang muscles na to, nagbubulgy siya. So, ibig sabihin nun, accumulated na ng urinary bladder and kidney. Tapos, kung mga ubo, lungs, and large intestine yon. So, hindi ibig sabihin na may ubo ka, lungs mo lang talaga may problem. May tendency, kaya ka inuubo dahil ang suborgan ng lungs mo, hindi na nalalabas ang dumi mo sa katawan. So, always keep in mind, large intestine and lungs. Lungs is the main organ. Large intestine is the suborgan. So, ang saan naman ang makikita mo, pag na-tendency mo pag may mga ubo ng mga bata, tingnan mo yung niya, yung yung sa elbow ba? Alak-alakan sa likod. Nakalimutan ko pangalan nito. Ano ba tawag ko ya? Bro? Sa harap nung sa siko mo, siko ito, sa harap nun, bulgy yan. So, may tendency, the child who has asthma or prone sila sa ubo or anything, breathing function, dito niya, sa harap nung siko, marami yan siyang block area. And also, stomach and spleen naman, yung bloated gastrica, saan mo naman makikita yung sa hita, yung sa Ilonggo sa tawag ng pangadlay, yung kapag may mga problem ka sa stomach and bloated gastrica, hawakan mo yung hita mo,
bulgy rin yan siya. Ibig sabihin, yung paglabas ng mga dumi sa katawan, weak function na ng stomach and spleen mo, yung kapag yung bulgy ang hita mo. So, liver and gallbladder sa kilikili, lungs and large intestine sa elbow, tapos sa likod naman kidney and urinary bladder. Pag may prone ka sa lower back pain, ibig sabihin nun, kidney mo is weak. Tapos bulgy pa yung alak-alakan mo, kidney function yon. Mahina ng kidney mo. Tapos hearing. Pag madali ka ng, parang sinasabi na, maganda ka nga sana pero bingi, yun maganda ka nga pero bingi, ibig sabihin nun, yung function, ang sense organ kasi ng kidney, pandinig yan, sa hearing yun eh. So pag medyo humihina na, kaya nga pag tumatanda na tayo, the first sense organ na nagwi-weaken is hearing, di ba? Kaya pag ang mga silola o whatever, sa mga matatanda, hindi na sila makadinig kasi humihina na yung function ng kidney. So, sense organ ng kidney is hearing. So, sense organ naman ng liver is eyes. So, kung yung tawag nun, yung blurry vision ka, pag may sinasabi silang parang may stars ka nang nakikita, liver dysfunction yun. So, ibig sabihin nun, yung pag-flow ng liver mo, hindi na siya. Ang liver kasi, sa amin, sa TCM, ang main function nun is to give direction. So, kaya minsan, pag naging mahina na ang liver, hindi na siya makapagbigay ng direction na tama. So, gaya niyan, ang function sana ng stomach is lower down. Kung mahina na yung liver mo, ina-up niya. Kaya may tendency, nagsusuka ka na, nahihilo ka. Kasi ang function dapat ng stomach and spleen going down, but then hindi na nagbibigay ng tamang direction ang liver mo kasi malfunction na siya. And the worst is, ang emotion ng liver is anger. Kung madali kang magalit, hindi na nagbibigay ng tamang direction ang liver mo. So kaya minsan yung may tendency na redness ng face, makikita mo ang tao na mapula-pula ang mukha, madali siyang galitin. Kaya yun ang yung mga facial feature na sinasabi namin na pag makakita ka ng feature ng tao na reddish at saka bulgy eyes, yun ang mga tendency na ang taong to madaling magalit. So kung makita mo naman na glow ang mukha, very, parang maamo ang mukha, yun naman yung very cool down. Meron namang maamo ang mukha na very shy, timid naman siya. Ang mga taong shy and timid, lots of fear. Pag may fear ka naman kasi, lungs yun. Kung madali kang manghina, hindi ka strong, ang personality mo, dapat even na kasi ang emotion eh. So, sa amin kasi, TCM, we believe in emotion, kung anong status ng feeling mo on that day, yun din ang reaction ng katawan natin. Kaya minsan kapag yung kukuha ka ng exam, takot ka, may tendency mag-LBM ka. Mag-LBM ka. Kapag ang fear kasi, kasama na rin yun doon yung lungs, yung stomach. Kaya, nung naalala ko nga yung board exam namin, sabi ko, Diyos ko po, kailangan mo kasing, of course, pag nag-board exam ka, kailangan mo makapasa. But then, don't eat too much. Kasi, bago mag-exam, kung kukuha ka na, kung busog na busog ka, yung brain mo, hindi na siya magpa-function according sa knowledge na mag-concentrate na siya doon sa stomach mo. So, may tendency na antukin ka. Lalo nang may mga exams na matagal. Imbis na sumasagot ka na, aantukin ka kasi ang brain mo nagko-concentrate na siya doon sa stomach mo. Hindi na siya nagko-concentrate na supposedly function noon sa brain mo. And also to those, pag tawag nito, yung shift worker, kasi mahirap dun na dapat ang umaga, kaya nga minsan doon tayo nagkakasakit kasi ang umaga dapat gising ka. Ang gabi, dapat tulog ka. But then, if you're shift worker, panggabi yung ginagawa mo, you're giving damage to your body, to your system. Kaya wala naman tayong choice. We need to work. Kaya, minsan sinasabi na,
i-compensate mo na lang kung anong dapat. So, listen to your body kasi minsan, kung anong sinasabi ng katawan natin, we're objecting it eh. Kung pagod ka, dapat matulog ka, magpahinga ka. Pero sometimes, we need to work kasi kailangan dahil may ilang pamilya kang binubuhay. Lalo na yung may mga tawag nun, yung may mga number 1, number 2, number 3. Imagine, mag-stick na lang kayo sa 1 kasi mahirap na pakainin mo. May 2, may 3 pamilya. Yung sinasabi nilang, puro panganay. Oh, mahirap yung ganun. So, stick to 1 na lang. Okay? Ano pa ba? We have general topic. So, kung to those who wanted to know more anything about TCM, ang maganda lang kasi sa traditional Chinese medicine, you can heal your body naturally. Hindi yung mag-aasa ka lang sa gamot. Taking medication is very good. It would slow down kung ano man ang kailangan ng katawan natin. But if you can heal yourself naturally, di ba mas maganda? Basta, kung gusto mong maging healthy, I've been telling about the SEM. Yung SEM, yung sternocleidomastoid. Part yun ng yung pinakamalaking muscles dito. Always massage that. This is a very good to release mga tension sa neck mo. This is a very good to pag-circulate ng brain, pag-open up ng mga function ng brain sa katawan. And emotion-wise, be happy all the time. I know it's not easy, better said than done, pero yung kung ano man ang mangyayari sa'yo na, oh my gosh, parang sinabi mo na, oh my gosh, paano ko na to bubuhayin lalo na sa atin dito, we are breadwinner of our family back home. So, kung hindi ka magtatrabaho, so health is wealth. Kailangan mo rin ng good na pagtulog, enough na pagkain, good rest, at saka be happy all the time. So, to those who wanted to know more, follow me. Maybe, I think I will discuss more. Magbabloging na ako ulit, promise. Hindi na kasi ako naging active lately because I've been super busy. Mga picture-picture na lang. So, I think I will include also some of that topic na kailangan natin, lalo ng summertime. Enjoy your life kasi kailangan din natin. Too bad nga lang, hindi tayo makapag-camping kasi rainy season tayo dito. But then, umiinit na. I think for few days, iinitin ng lugar natin. So, we're so blessed na nandito tayo. At least, yung heat natin dito sa Canada, it's not too much heat gaya nung sa Pilipinas. But then, yung even lang ba? So, kung kailangan mo matulog ka. Kung kailangan mo maglakwatsa, wag na lang kasi yung puro na lang tawag trabaho. Pahinga rin pag may time. So, okay, hello to Lani Camesco and Vilma Adamson. Thank you for watching. And yeah, so kung may mga question kayo, you can send me a message sa Facebook ko, Dr. Karen Grace Kaday, Dr. AC. So, kung may mga question kayo, natural treatment and anything, you can message me or you can message me in this live blogging of mine para ma-discuss natin. So, I think I have discussed mga mosquito bites, skin issues. So, kung ano mga latest na mga sakit-sakit na anything, message me and I will help you out. So, I think we're good for today. Natulog tayo ng mga treatment and everything. So, follow me. I have also my Facebook with Pinoy Doctor of Acupuncture. So, till now, thank you for watching, guys. And not this Monday, week after. Every other Monday ako dito. So, you can follow me and we'll discuss more about health. Thank you. God bless. Bye.